James, ano ang mga napag-usapan sa pakikipagpulong ni PBBM sa dalawang US officials? Unang nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US Secretary of State Marco Rubio upang paigtingin at patibayin ang kanilang paninindigan sa malayang paglalayag at ang pagbabantay na rin sa kaligtasan sa Indo-Pacific region. Binigyan din ng dalawang lider ang kahalagahan ng pagpapatatag ng alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga banta sa rehiyon. Sa isa pang makasaysayang pagkakataon, formal ding tinanggap ni US Secretary of Defense Pete Hegseth si Pangulong Marcos sa Pentagon. Sa seremonya ng may full military honors, pinagtibay ng dalawang panig ang 70 taong Mutual Defense Treaty. Ayon kay Hegseth, mahalaga ang pagpapatuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng joint military exercises gaya ng balikatan, pag-deploy ng mga makabagong sandata at pag-upgrade ng defense systems. Sa larangan naman ng ekonomiya, nanguna si Pangulong Marcos sa isang forum kasama ang malalaking negosyanteng Amerikano. Inalahad niya ang mga oportunidad sa pamuhunan sa Pilipinas, partikular sa semiconductors, teknolohiya at healthcare. Ipinunto rin ng Pangulo ang layunin ng pamahalaan na makapagkasundo sa Amerika para sa isang reciprocal trade deal bago ang itinakdang deadline sa August 1 upang maiwasan ang pagpapataw na 20% taripa sa ilang produktong Pilipino. Bukas naman, nakatakda ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US President Donald Trump sa White House. Inaasahan na tatalakayin dito ang mga hakbang tungo sa mga patas na kalakalan at pagpapalawak ng kooperasyon ng dalawang bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, James Bontuyan, live mula sa Maryland, USA.